Shadow Slave. Author, Guilty 3. Kabanata 3, ang mga taling ng kapalaran. Sa loob ng ilang minuto pagkatapos nito, nasa madilim na kalagayan ng damdamin si Sunny. Ngunit pagkatapos ay hinila niya ang sarili palabas dito at huminga ng malalim, sinusubukang tamasahin ang sariwang hangin. Totoo nga, ang hangin na ito ay mahirap matagpuan sa tunay na mundo, puno ng mikroalikabok at iba pang mga polusyon na nagpapahirap at nagpaparumi dito, hindi pa kasama ang pangkalahatang amoy ng mga gilid ng lungsod. Sa mas maayos na bahagi ng lungsod, ang mga sopistikadong sistema ng pag-filter ay masusing nagtatrabaho, gayunpaman, ang na-filter na hangin ay lasa ng parang patay at malansang. Tanging ang mga sobrang mayayaman ang may access sa tunay na masarap na paghinga. At heto siya ngayon, kayang tamasahin ang walang hangganang dami ng malinis at masarap na hangin, tulad ng isang pangalawang henerasyong chaebol. Tunay nga, may mga benepisyo ang pagiging napili ng spell. Kung wala lang sana ang nakakapanlamig na lamig, hindi masakit ang kanyang mga paa, at hindi nagdurusa ang kanyang mga pulso at likod. Dahan-dahang umuusad ang karabana ng mga alipin pataas ng bundok, at dumarami ang mga alipin na nadarapa at paminsan-minsan ay bumabagsak sa lupa. Ilang beses, yaong mga hindi na makalakad ay inaalis mula sa tanikala at walang pakundangang itinatapon sa kalsada, pababa sa bangin na nakaabang sa kaliwa nito. Pinanood ni Sunny ang kanilang pagbagsak ng may kaunting awa. Mga kawawang kaluluwa. Magpahinga kayo sa kapayapaan, mga kaawa-awang kaluluwa. Sa kabuuan, nasa magandang kalagayan si Sunny. Medyo kakaiba ang makaramdam ng saya sa gitna ng ganitong kalamidad ng isang nightmare, ngunit, sa kabutihang palad, nakapaghandang mabuti si Sunny para sa ganitong pagkakataon. Nang una niyang maramdaman ang mga sintomas ng spell, hindi niya ito mahusay na nahandle. Ang mamatay bago pa man maglabing-7 ay hindi isang bagay na madaling harapin. Ngunit, sa huli, ilang araw lamang ang kinailangan ni Sunny upang tanggapin ang lahat. Pagkatapos niyang dalawin ang pansamantalang pahingahan ng kanyang mga magulang, sa totoo lang, dahil masyado siyang mahirap upang makabili man lang ng pinakamurang lugar sa pasilidad ng pag-alala. Dalawa lamang itong linya na inukit sa isang lumang puno, at idagdag ang ikatlong linya para sa kanyang sarili. Bigla siyang naging kalmado at walang pag-aalala. Pagkatapos ng lahat, hindi na niya kailangan pang mag-alala tungkol sa pagkita ng pera, paghahanap ng pagkain, pagprotekta sa sarili at pagpaplano para sa hinaharap. Kapag nangyari na ang pinakamalala na maaaring mangyari, ano pa ang dapat katakutan? Kaya't ang maging alipin at unti-unting mamatay sa lamig ay hindi na ganoong kalaking gulat. Bukod pa rito, alam niya na hindi siya papatay ng lamig dahil nakita na niya kung ano ang naghihintay sa karabana sa unahan ng bundok. Ang larawan ng mga tambak na kalansay na nakakalat sa lupa ay sariwa pa sa kanyang isipan. Malamang, isang kawan ng mga halimaw ang siyang sisira sa karabana at sa tingin niya, ang pag-atake ay magaganap sa loob ng ilang oras, hindi araw. Kaya't may pagkakataon pa siya. Gamit ang pagkakataon, nagpa siya si Sunny na tingnan muli ang kanyang status at muling tawagin ang mga runa. Sa huling pagkakataon, masyado siyang nagalit sa kanyang aspect at hindi masyadong napag-aralan ang attributes. Bagamat hindi kasing halaga ng isang aspect, ang attributes ay kadalasang nagiging nagtatakda ng pagkakaiba sa pagitan ng buhay at kamatayan. Kinakatawan nito ang natural na mga katangian at pagkiling ng isang tao, minsan pa'y nagbibigay ng mga passive na kakayahan at epekto. Fated, paglalarawan ng attribute, ang mga tali ng kapalaran ay mahigpit na bumabalot sa iyo. Hindi pangkaraniwang mga pangyayari, kapwa mabuti at masama, ay hinihila ng iyong presensya. May mga pinagpala, at may mga isinumpa ngunit bihirang pareho. Mark of Divinity, paglalarawan ng attribute, ikaw ay may taglay na banayad na amoy ng pagkadiyos, na parang minsan kang tinamaan nito, matagal na ang nakalipas. Child of Shadows, paglalarawan ng attribute, kinikilala ka ng mga anino bilang isa sa kanila. Lil na interesante. Agad na napansin ni Sunny ang unang attribute, Fated, bilang ang pangunahing dahilan ng kanyang kinakaharap na suliranin. Sa unang tingin, tila ipinapahiwatig nito na siya ay nakatakda para sa isang tiyak na kapalaran, tulad ng mamatay ng miserably at mawala ng walang bakas, halimbawa. Ngunit pagkatapos basahin ang paglalarawan, napagtanto niya na ang pagiging may kapalaran ay nangangahulugan lang na mas mataas ang posibilidad ng mga hindi pangkaraniwang pangyayari kapag siya ay nasa paligid. Sa palagay ko, ito ang dahilan kung bakit ko nakuha ang isa sa mga sobrang bihirang walang silbing aspects, at isang kakaibang variant pa nito. Kung ang Fated, ang kanyang likas na attribute, kung gayon ang dalawa pa ay galing sa kanyang Temple Slave aspect. Ang Mark of Divinity ay medyo simple, dapat itong magbigay daan para makapasok siya sa ilang mga sagradong lugar sa loob ng Dream Realm at magpalakas ng ilang uri ng sorcery. Dahil walang sagradong lugar sa paningin at ang kanyang aspect ay walang kinalaman sa sorcery, wala rin itong silbi. Ang Child of Shadows ay mas kakaiba.
Hindi pa niya ito naririnig at wala siyang ideya kung ano ang dapat gawin nito, hindi hanggang sa itago ng araw ang sarili sa likod ng bundok at nagsimulang dumilim ang kalangitan. Sa kanyang sorpresa, natuklasan ni Sonny na nakakakita siya ng perpekto sa kadiliman, na parang maliwanag pa rin ang araw. Ang kakayahan ito lamang ay hindi dapat minamaliit, at posibleng ang mga anino ay magbigay pa sa kanya ng iba pang, hindi pa nalalamang mga biyaya. Sa wakas, isang bagay na maganda. Iniisip ko kung hintuan ang karabana. Maghanda para magkampo. Kasunod ng utos ng pinuno ng mga sundalo, huminto ang mga alipin at bumagsak sa lupa, nanginginig at pagod. Ang maliit na kapatagan kung saan lumuwang ang daan ay bahagyang protektado mula sa hangin ng isang nakausling masa ng bato, ngunit sobrang lamig pa rin upang makapagpahinga ng may kaginhawaan. Naging abala ang mga sundalo sa pagpapalapit sa mga alipin sa masiksik na bilog, pinipilit silang magbahagi ng init at pagsindi ng isang malaking siga sa gitna ng kampo, bagamat hindi bago sila nag-alaga sa kanilang mga kabayo. Ang mabigat na karwahe na nagdadala ng pagkain, tubig at iba pang mga kargo, na kung saan matatag na nakakabit ang pangunahing tanikala, ay itinulak pasulong upang harangin ang hangin. Habang tumitingin-tingin, napansin ni Sonny ang batang sundalo mula kanina na nakatingin sa bundok na may komplikadong ekspresyon sa mukha. Anong klaseng werdo ka ba? Di nagtagal, nagliliyab na ang siga. Ang mga mas malalakas na alipin ay nagsikap lumapit sa apoy, habang ang mga mas mahihina, tulad ni Sonny, ay napilitang umupo sa dulo ng bilog na ang kanilang mga likod ay nilalamig sa hangin. Siyempre, ang anumang galaw ay nahihirapan dahil sa katotohanang nakakadena pa rin sila. Iyon ang dahilan kung bakit ang pamilyar na malapad ang balikat na alipin ay natapos sa kung saan siya nagsimula, sa kabila ng lahat ng kanyang pagsisikap na lumapit sa apoy. Putangin ng mga imperial, bulong niya, malinaw na inis. Naglakad ang mga sundalo sa gitna ng mga alipin, nagbibigay sa kanila ng tubig at pagkain. Si Sonny, tulad ng lahat, ay nakatanggap ng ilang lagok ng malamig na tubig at isang maliit na piraso ng matigas na tinapay na may amag. Sa kabila ng hindi kaakit-akit na itsura nito, pinilit niyang kainin ang buong bagay, para lamang maiwan na kasing gutom tulad ng dati. Subscribe to Tagalog Novel Tagapagbasa for more. Sa mga hitsura nito, hindi siya nag-iisa. Ang magulong alipin na naglalakad sa likod niya ay tumingin sa paligid ng may pag-aalala. Sa lahat ng mga Diyos, mas mabuti pa ang kinakain ko noon sa mga kulungan. Nilagop niya ang lupa, puno ng pagkadismaya. At karamihan sa amin, mga inosenteng lalaki sa kulungan, ay naghihintay din para sa aming pagbisita sa bitayan. Ilang hakbang ang layo mula sa kanila, kung saan nagtatapos ang sementadong daan at nagsisimula ang matitigas na bato, may mga nagniningning na pulang bunga na tumutubo mula sa nyebe. Napansin na ito ni Sonny noon pa man, nagkakalat dito at doon sa kahabaan ng daan, at napansin pa kung gaano kaganda ang mga matitibay na ito laban sa puti. Ang mga mata ng magulong alipin ay kumikislap habang sinubukan niyang gumapang patungo sa mga bunga gamit ang kanyang mga kamay. Mas mabuti pang huwag mong kainin ang mga yon, kaibigan. Ito na naman ang mabait na boses ng alipin. Napalingon si Sonny at sa wakas ay nakita siya ng harapan sa unang pagkakataon. Isang matangkad na lalaki sa kanyang 40, payat at kakaibang gwapo, na may dignidad na hitsura ng isang iskolar. Paano siya napadpad bilang alipin ay isang misteryo. Pero nandyan siya. Ikaw na naman at ang iyong mga payo. Ano? Bakit? Ngumiti ang iskolar ng may paghingi ng tawad. Ang mga berry na ito ay tinatawag na blood ban. Tumutubo sila sa mga lugar kung saan ibinuhos ang dugo ng tao. Kaya't laging marami ang mga ito sa kahabaan ng mga ruta ng kalakalan ng alipin. So ano ngayon? Say ng mas matandang lalaki. Ang blood ban ay nakakalason. Ang ilang mga berry ay maaaring sapat na upang pumatay ng isang adult na lalaki. Mga sumpa. Napaatras ang magulong alipin at tinukso ang iskolar. Hindi pinansin ni Sonny ang mga ito ng marami. Dahil, habang tiningnan niya ang paligid, sa wakas ay nakilala niya ang lugar ng kampo bilang lugar kung saan, sa kanyang pangitain sa simula ng nightmare, ang mga buto ng mga alipin ay inilibing sa ilalim ng nyebe. At handa siyang tumaya na anuman ang pumatay sa kanilang lahat ay malapit nang mangyari. Tila sumasagot sa kanyang mga iniisip, isang malakas na ingay ang umabot mula sa itaas. At sa susunod na segundo, mayroong isang malaking bagay na bumagsak mula sa langit. Subscribe to Tagalog Novel Tagapagbasa for more.